So si Dual Tech Training Center, ang kauna-una nagtatag ng sistema ng edukasyon na dual training system. Na pag sinabing dual training system, dalawa yung venue na pagsasanayan ng aming mga trainees. Una sa school, which is sa Dual Tech, and then second sa company. So, sa ngayon, meron na kaming over 200 partner companies. Katulad ng Suzuki, ang bagay kanina sa Leonard, yung Enchanted Kingdom, kung saan makapunta ang mga taga Dagoho, yan sila mayor, punta din sa Enchanted, sila Prince. And then, Del Monte, Unilab ito yung gawa ng gamot. And then, Nutri Asia, Mondelez, Toyota, Franklin, and then of course, ang Murata. Kung saan din nakapunta ang mga taga Dagohoy. So, as of December 2023 po, meron na kami over 15,000 graduates. And then yung 1,000 dyan is from Bohol. So, sana mas marami pa kami matulungan ng mga taga-Bohol. Kagaya nga ng sabi ni Sir Joe kanina, ang mga taga-Bohol ay matataga na. May mga taga-Bohol. Kahit bigyan mo lang ng pamasahe one way yan, papunta doon, makakasurvive na yan. Okay? So, may papanood ako sa inyong isang video. Ito yung video ng isa sa graduate ng Dual Tech na taga Bohol na si Alvin Bongkaras. Welcome to Darwin's House Community Learning Center. Susunod ako. At nasa 2018 ako sa malanga lang din ang punta. Alam mo ma'am, nagsa-chat sa dati namin, ma'am, okay lang ba kung interviewin kayo sa Katalaw? Hindi, ano mo naman yun? Doon, nahiya doon. Sabi namin sa kanya, okay, nahiya lang kasi nahiyain din ako. So, nahiyain, mo din may salang na rin doon. So, ito din yun. Ang aking pong lugar na kinalakihan ay sa Dawis Globe. Ito po ay napapalibutan ng dagat at mga bakaw. Isang isla na maririnig lang ang pas ng mga ibon. Ang aming po ipinabubuhay ay isang maliit na sa store. Ang aking ina ay tindera sa isang publikong opisyal. Kapagtapos naman ako ng elementarya at nung ako'y pumasok ng sekundarya, ay napilitan ako huminto. Dahil kulang sa pinansyal kaya mas pinabuti ko na sumama sa aking tiyunin sa pangisda para makatulong sa aking pamilya at masuportahan ng iba't iba pa ng kailangan sa pangaraw. Dito ko nakilala ang Dual Tech Training Center. Nung malaman namin na si Alvin ay matugumpay na, galing sa Iwawes at napasok na sa Love Foundation. Sabi namin na sana si Alvin ay maging model sa lahat ng mga out of studio sa Dallas. Na siya ay parang huwaran sa mga kabataan na nawala ng isang pag-asa. Salamat kami kay Alvin na sana itutuloy niya yung mga magandang pangalan niya sa buhay para makatulong sa pamilya, sa komunidad, at bilang isang modelo sa mga kabataan na nawala ng pag-asa. Salamat po sa pagtuloy ko. Tingnan natin sa house. Binigyan ko pa rin ako ng Laking pasasalamat ko din sa Dual Tech dahil sa paghubog nila sa akin patulong sa magandang kinabukasan at pagbibigay ng pag-asa upang patuloy sa mga hamon sa buhay. Nasabihan ko ba na
ako, ang itimas dito yung nakagamit ka duwate. Yung karulo na gawin mo i-upload mo sa company. Kaya hindi ko na ko Ako po ay nagpapasalamat ngayon na bigyan ng opportunity na makapag-share sa story ko po sa Dawis sa Nagusat na ang feeling ko po ay sa ngayon ay masaya po tapos nagkaan po sa pakiramdam na kapag-share ako sa ibang tao. Isang napakalaking blessing po ang na-experience namin together with Now Foundation dito sa aming ginagawang house, mobile or network namin as Super Bowl Club. Noong 2013, nagsimula yung ano po kasi namin yung Super Bowl Club. Nagpunta kami dito magkakaibigan kung makita ang maganda mag-boy. Yung nakita namin ang DepEd Division Office of Football. Dito, nakilala namin ang superintendent at ibang mga kasama regarding learning system. Dahil ito, nabuo yung aming sila. Ngayon 3 years na, dahil kami nagsaya mga ulan at pamilya na ulan dahil isang programa ng World Trade. And we're glad to tell you that we've been in partnership with Dualtech since 2013, and since that year, we almost reached 700 scholars sent to Dualtech, and most of them are employed, and mostly all of them are successful in their field in labor. And we're so happy that this relaunching of Dualtech partnership with the partnership also of Lao Foundation, we're so glad and we're so welcoming all of you that this relaunching would be as better, as strong as before, para mas marami pa tayo ma-reach ng mga bata, lalo na sa mga bata ng alternative learning system. Ang kahalagahan po ng mga ALS graduate natin sa community ito ay nagbibigay ng malaking impact sa community, lalo-lalo na sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral at basic education po. So, hindi na si Alvin lang ang nasusumikat. Maraming mga kabataan ngayon na nasusumikat at ito ang kanilang daan sa alternative learning system kung saan bigyan talaga sila ng second chance upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Knowing the story of Alvin really inspires us, and I hope that this story that Alvin has shared to us will be shared, and most of our learners, especially here in Bohol, will be inspired to do the same, because not everybody knows the program of alternative learning system, because oftentimes we are heard of those people who are not having that big heart for alternative learning system. And I hope that these stories that they are trying to tell would be as enlightening as possible, so that yung mga bata na parang nila wala na silang pag-asa after the program would be encouraged na sa kabila ng lahat na yung pagpalang pag-asa. Akong istorya sa Dualtech. So, pasalamat po na dugog ko na ay Dualtech sa Manila. Kaya sa doon na nakabilipinyo ang akong anak na wadang ka na nakakuman siya, then nakatrabaho na. Salamat yung kaayo Dualtech. Then sa Lao Foundation, daghan kaayo salamat kay medyo na lesser yung kaayo ang aking labala sa Lao Foundation. Budget. Salamat kung kaayo Lao Foundation. So ako mga anak ko na mas yung mga mamusya na mas lang Oh,
To oneself, family, community, and others. Without compromise and conditions. This is what elegance. Ito si Alvin Gladwin Caras, proud to take care of his Hello? So yun po si Alvin Bocara. So sino lang gusto mag-aral ng mag-training sa Dual Tech? Wala na rin po. Kala ko na wala na. Ayan. So lahat pa kayo is graduate ng... Sino dito yung AWS? May AWS pa tayo yung isa. Graduate ng senior high school. Ayun, so marami. Okay. So ano ba yung course na kinuha ni Alvin Bocara? So 42 years na si Dual Tech. Ito yung course ni Dual Tech, yung 2-year Electromechanics Technology. Ito yung diploma course. Ito yung accredited ng TESDA. Ito yung pag-aaral ng basic electrical, mechanical, and electronics. Ang graduate ng kurso nito ay mabilis agad makaalam ng trabaho. Sila yung taga-fabricate, taga-assemble, taga-maintain, install and repair ng mga various production facilities ng mga kumpanya, local man o abroad. So yung 2-year Electromechanics Technology ay nahati sa dalawang bahagi. Gaya na nasabi ko kanina, dual training system ang ginagamit. So una, pagkapasok ko sa Dual Tech, papasok muna kayo sa school training namin para i-train kayo sa basic electrical, mechanical, and electronics. And then syempre, hindi lang yung tinuturo ng Dual Tech. Nakafocus din si Dual Tech sa pagbibigay ng values formation. Para at least maging isang professional worker kayo. Hindi yung parang style tambay pa rin. Siyempre, dapat ma-enhance natin yung pag-ugali natin. Ano? And then, papasok kayo sa Dual Tech ng Monday to Friday, 7 a.m. to 4 p.m. Then after noon, 6 months, minsan nga, nalilesen pa yung 6 months, nagiging 4 months pa. So, siyempre, depende sa inyong kakayahan. Kasi self-paced training sa Dual Tech. Kung ikaw kuya, nauna kang mag-enroll, ito nahuli. Tapos, mas mabilis gumawa ng mga subject o yung mga project, possible, mas mauna siyang promote. Okay? So, yung pag na-promote kayo, mapupunta na kayo sa ikalawang bahagi, yung tinatawag namin implant training or applied stage training program. So, dito, mag-OJT kayo sa isa sa 200 partner companies ng Dual Tech sa loob ng 18 months. Okay? So, kagandahan dito, meron na kayong receive na allowance na 75% of the minimum wage. Ito yung nagkakalaga ng 7,900 hanggang 10,600. Depende kung saan area yung company. Kung provincial rate o yung sa area ng Laguna, ng Calabarzon, nag-range siyang 7,900 hanggang 9,000. Depende pa rin sa kumpanya. And then, kung sa Manila, mas malaki dyan sa Manila. So, 10,600 yung makukuha nyo allowance a month. Okay? So, after no, ng inyong training sa 18 months, so, siyempre, 5 days kayo papasok sa kumpanya, 1 day kayo papasok para sa Dual Tech. Para sa patuloy na pagbibigay sa inyo ng values formation, personal development, para at least hindi pa rin mawala yung commitment ng Dual Tech na parang nag-OJT kayo, baka sabihin pinabayaan. No? So, meron kami tinatawag dyan na industrial coordinator. Sila yung mga musta sa inyo sa kumpanya, anong balita na sa inyo doon sa kumpanya, ano yung problema nyo sa kumpanya, na pwede nyo i-share sa inyong industrial coordinator. Siyempre, meron din kayong mga mentor. Kada isang tao may mga mentor. So, doon kayo pwede magsabi na may problema sa naapektuhan kasi yung inyong
trabaho dahil may problema sa bahay, naapektuhan kayo. So, pwede kayong mag-share sa inyong mga mentor. Sa inyo lang naman dalawa yun. Okay? So, and then, tama naman sa mga, kung saan kayo nag-OJT, doon na rin kayo katrabaho. So, halos 80%, 70 to 80%, hindi pa gumagraduate, mamarcha pa lang, gagraduate pa lang, is ina-absorb na ng kumpanya. Kung hindi mo ma-absorb, meron man tayong 200 minus 1, di 199, meron pa kayo pwedeng pag-apply na 199 na kumpanya. Okay? Kaya dito, sinasabi ko, kapag graduate kayo ng dual tech, meron na agad kayong trabaho. So may papanood pa ako sa inyo isang video, ito yung video about dual tech para mas makita natin ano ba yung dual tech, ano ba yung ginagawa sa dual tech, ano ba yung ginagawa sa kumpanya. Okay? So panoorin po natin. Welcome to Dual Tech. This is a Dual Tech student. He's just about ready to start a new day in school. Let's see what we have in store for him. This is the Dual Tech campus in Tarlac, where students will spend their time studying and learning by doing. No one graduates from Dual Tech without exceptional work ethics. These are the Dual Tech teachers and staff who work hand in hand in helping students achieve their full potential. They will be working with the many partners and donors of Dual Tech who are already waiting for graduates outside school. Students will spend their basic stage of training studying the basics of electrical systems, electronics, and mechanical technology. And in their advanced stage, students will spend more time in on-the-job training with Dual Tech's partner companies, where they will apply what they've learned in the classroom and in the workshop. Students learn as much about values as they do about technical skills. Everyone in this community believes in virtue in work. And that is what makes Dual Tech graduates highly prized professionals. Now these are parents of Dual Tech graduates. Together, with the school and its partners, they have forged a new path. The graduate will take to heart the skills and values of virtue and work, which along with his ambition will be keys to a successful career in the future. These are what graduates of Dual Tech become: successful professionals and shining examples of Dual Tech's qualities of inspirations to all. And so back here to our young student. He's ready to work towards his brighter tomorrow. Are you? So yun, nakita niyo naman sa video, ano? Ano napansin niyo? Hands-on yung training, ano? So halos 90% doon, hands-on yung gagawin nyo. Para at least mas maging familiar kayo kung paano nyo gagamitin yung mga ganyang tools, yung mga ganyang makina. And then, after no, talagang bago kayo namin dalhin sa kumpanya, skilled na kayo. Yung natutunan nyo sa Dual Tech, sa loob ng Dual Tech, yun naman yung i-apply nyo sa company. Siyempre, pagdating sa company, ang magiging mga trainer nyo na doon, yung mga talagang engineer na, mga supervisor doon. Okay? So ano po ba yung mga career path na mangyayari sa inyo kapag nag-graduate kayo ng Dual Tech? Sabi ko kanina, meron agad kayong trabaho. Then pangalawa, pwede rin kayong magpa-assess sa TESDA, sa NC level, yung National Certificate, yung NC2, sa machining, electrical installation maintenance, yung metal arc welding, and then meron pang iba yung sa motor control. And ngayon, i-explore namin yung sa forklift operation. So sa ngayon, nag-donate na si Toyota forklift. Meron na tayong dalawang forklift na sasakyan doon na pwede nyo rin matutunan. Magandang skills yung forklift, yung demand dyan sa abroad. And then, pwede rin kayong mag-take ng PRC board examination. Alam niyo yung PRC board examination? Parang mga teacher, bago sila maging tunay na
maging licensed teacher, nag-board exam din sila. Siyempre, kayo, pwede rin kayong mag-take ng PRC board examination sa Registered Master Electrician, Certified Plant Mechanic, and Registered Electronics Technician. So, last year nga, meron kaming 11, last September 2023, na nag-exam sa Registered Master Electrician, and then yung 11 na yun, lahat nakapasa. And then yung dalawa doon, kasama sa top 10. Yung isa doon, top 2, taga-Bohol yun, alam ko. And then yung isa, top 10. So ito yung mga mangyayari sa inyo na dapat maging continuous pa rin yung learning nyo. Hindi lang kayo basta pagka-graduate nyo, si Duwatec bahala na. Hindi. Ipopromote namin ito sa inyo na i-take nyo to. Yung mga ganitong opportunities para at least mas, syempre, mas tumaas yung position nyo sa company. And then, pagka na kayo, may mga license na kayo, taga-pirma na lang kayo. Siyempre, di ba, pag may mga mag-install ng mga sa bahay, pwede kayo pumirma doon. Kasi license na kayo. And then, pwede rin kayong mag-take ng expanded tertiary education, equivalency accredited program, yung tinatawag ng ETIAP, na kung saan pwede kayong kumuha ng any engineering course o yung bachelor's degree na hindi kayo magre-resign sa inyong trabaho. Na ito'y kukunin nyo lang sa loob ng isang taon. So, syempre, may qualification pa rin. Dapat may 5 to 7 years work experience and then 25 years old and above. So, dito, marami din kaming mga graduate ng Duwatec na nag-iiyak. Yung iba, kumukuha ng Bachelor of Science in Electrical Engineering. Yung iba, Mechanical Engineering, Industrial Engineering. Ito naman yung related sa kanilang trabaho. So, after nun, meron na sila degree holder na sila. Pwede na sila maging manager, supervisor ng mga kumpanya. So, kanina nakita nyo, yung pinasend ko kanina, yung iba doon, mga supervisor na, mga managers na, yun, pwede din mangyari sa inyo. Kaya nung nakaraang, nung Tuesday, yung taga Pilar, nag-share yung magulang na yung kanyang anak na is isang maintenance supervisor sa isang food company. And then last June 2024, nito lang, kakagraduate niya lang ng Bachelor of Science in Electrical Engineering. So through ETIAP. So ganap na siya, engineer. So yung mga kuya, pwede rin mangyari sa inyo. So sana ma-observe nyo yun na, ay, hindi lang pala basta pagka-graduate ko, tapos na. Ito pa pala yung pwede mangyari sa akin. Okay? So, dito naman tayo sa mga gastusin. May mga magulang po ba dito? Yung mga magulang na kasama yung mga anak. Ayan, si nanay. So, ito po yung upon enrollment sa Duwatec. So, dapat i-ready po natin yung kanilang medical examination nagkakalaga ng 280. And then yung 640 para sa dalawang uniform. 320 po kasi yung isa. So, kung dalawa, 640. Kung gagawin tatlo, 960. And then during in school training, yung 6 months, so yung boarding house rent nagkakalaga ng 1,000 per month. Hindi pa kasama yung electric and water bills. So nagre-range siya ng 2,000 hanggang 300 per month. Siyempre, depende sa consume ng inyong kuryente. Kung tibig kayo sa kuryente, mas mababa yung magiging share nyo doon. Kung mababa yung bill ng tubig nyo, yung hindi kayo naliligo para makatipid. So, yun, mas mababa yung babayaran nyo. Siyempre, kailangan natin maligo. And then, meals, pwede kayong magluto sa boarding house. Mag-share-share na lang kayo para mas makatipid. Or pwede kayong bumili sa aming cafeteria. Yung student meal namin doon is nagkakalaga ng 50 pesos, 1 cup of rice, and then isang ulam. Siyempre, sa mga kabataan, dahil mga taga-Bohol, kilalang namin mga taga-Bohol na malakas sa kanin. Kahit kung ulam lang yan, basta 2 cup of rice, pwede na yan. So, doon kaya bilib na bilib kami sa mga taga-Bohol. And then, yung meron din naman, siyempre, si Duwatec, meron din tuition contribution. So, kung kaya nyo bayaran siya ng cash or in 6 months payment, 30,000 siya.
ito po, para mas malinaw po sa atin, kasi dito po tayo nagkakalito, baka, meron palang babayaran gano'n. Okay? So, if allowance deduction naman po, magiging 31,500 siya kasi ilolo nyo yan sa aming kooperatiba. So, may interest siya na 1.5. Balik na yun. And then, ito yung computation, if allowance deduction, kung 31,500, i-divide natin ng 18 months, meron kayong monthly deduction na 1,750. Okay? So, sabi ko nga kanina, meron kayong matatanggap na monthly allowance na 7,900 hanggang 10,600. So, yung mga taga-Bohol, ganito yung ginagawa nila, allowance deduction. Diba? Kung mapupunta kayo sa Calabarzon area, so sabi natin ito yung pinaka-minimum, 7,900 na monthly allowance, alis natin yung 1,750 na monthly deduction, pero pa rin kayo makukuha ng monthly allowance na 6,150. Hindi na masama. And then yung makukuha yung allowance na yan, yun naman yung gagamitin yung panggasto sa pang-araw-araw. Ito po, sa Manila naman, Manila area, 10,600 na monthly allowance, ilas natin yung 1,750 na monthly deduction, pero may makuha na 8,850 na monthly allowance. So, mas malaki kasi sa Manila. Siyempre, kung Manila, medyo malaki din ang gastos. Hindi pa kasama yung overtime pay dyan. Siyempre, yung ibang pa niya, nagpapa-overtime. Siyempre, depende naman sa inyo yun. So, kami dyan, nag-survey kami na nakakuha pa sila ng 2,000 hanggang 3,000 per month. So, at least makakadagdag pa yun para sa inyong gastusin. So guys, pag ito yung ginawa nyong setup, sinong nagbayad ng tuition nyo? Oh, tama kayo. Sino nagpaaral sa inyo? Sino? Kayo din. Oo naman, tama naman eh. Kasi na-imbis na makuha nyo ng buo yung allowance nyo, kayo na yung nagbabayad. Laking tulong na sa magulang yun. Hindi na magbabayad si nanay ng tuition. Kayo na. Di ba nanay, laking tulong sa inyo yun? Ayan. And then, syempre naman, yung mga ganyan pagkakataon, kumbaga, saan kayo nakakita ng gantong school na nag-train pa lang kayo, meron na kayong allowance. Sa kayong allowance nyo, hindi basta-basta allowance. 75% of the minimum wage. 25% na lang, parang katumbas yung sa salary ng mga regular employee. Okay. So, guys, naintindihan ba itong Okay. So, pwede naman kayong mag-apply din ng scholarship program. So, marami kaming mga slot for scholarship. Ito si Sir Joe, isa rin yung manager namin sa scholarship. And then, kasama niya sa office, yung isang taga-Bohol din. Nag-graduate din ng Dual Tech, si Sir Wine ko. Pag ipakita ko ng pangalan, Sir Wine, lapitan mo agad. After 1 month ko sa Dual Tech, lapitan niyo, Sir Wine. So, mag-apply po kami ng scholarship. Sabi ko, taga-saan kayo? Bisayaan niyo na agad. Taga-Bohol po. Yeah. So, at least naman, yung mga, marami kasi taga-Bohol na nag-grant ng kanilang scholarship. So, si Sir Juan is from Tagbilaran. And then, may mamimit din kayo doon isang teacher, yung tinatawag namin learning facilitator, na taga-Bohol din, nag-graduate din ng Dual Tech. Sana sa susunod, in the future, merong taga-Dagohoy naman na magtuturo din sa Dual Tech o magiging staff ng Dual Tech. So, sana, pagkano mag-apply kayo, siyempre, kailangan muna na yung makagraduate. Okay? So, ano ba yung qualification para makapag-apply sa Dual Tech? So, dapat may, and then, single. Sino may asawa na? Wala naman. Alam mo, masama kung may asawa. Ano? Okay? So, dapat nakagraduate ng senior high school or college level. Yung college level, ito yung mga nag-college na pero hindi sila nakatapos. Kumbaga college undergrad. Yung mga ALS, pwede rin. Basta ALS passer, ALS completer, pwede. And then preferably 17 to 22 years old. Sino yung above 22 years old ito? 23 pataas. Meron ba? Sa mga applicants? Meron? Ikaw, ilan taon mo? 25. Okay lang.
Tumatanggap naman kami hanggang 29 years old. So, pwede ka mag-apply ng exception to policy. Okay? Hanggang 29. And then, meron kaming isa pang programa. Ito yung kaka-launch lang, lang last year. So, ito naman yung para sa may mga asawa, mga 30 years old pataas, na gusto mong mag-training sa dual tech, and then of course, magkaroon agad ng trabaho. So, meron na kaming 1-year electromechanics technology. So, baka may makakilala kayo dito sa Dagohoy na may asawa na, tapos nahihirapan maghanap ng trabaho, na gusto rin mag-training sa dual tech, pwede na rin sila mag-enroll. So, yung 1-year program namin is a certificate course. So, same man lang din, like 2 year, 6 months in school, and then 6 months sa company. So, same setup lang din, makakasip din sila ng allowance. And then yung tuition contribution, ganoon din. Yung alam medyo mabigat. So kami sa Dual Tech, naghahanap kami ng paraan kung paano natin matutulungan itong mga mag-aaral mag-enroll sa 1-year program para mabigyan din ng suporta. So baka may mga kilala kayo, kontakin nyo lang ako, o nandiyan naman sila Manglo para tumulong sa amin. And then, ano ba yung mga requirements? Original senior high school card or Form 137A, kahit alin na sa dalawa, no? And then, copy ng senior high school diploma. Kung ALS kayo, syempre, yung inyong, kung ALS passer, meron kayong yung ANE exam. Kung wala, kasi alam ko matagal na wala uling ANE exam, pwede naman yung inyong ALS certificate, nakatunayan na agad, nakatapos kayo ng ALS. And then, copy ng inyong birth certificate, dalawang kopya ng 2x2 pictures. So, paano mag-apply? So, visit our website, www.dualtech.org.ph. I-click nyo lang yung admission doon, and then, fill out application form, then click submit. So, makikita namin doon, may mag-reply sa inyo, ano kayo, na kung paano pupunta ng Dual Tech. Alam ko may mga papunta na sa Dual Tech next week ba? July 17. Sino dito yung mga papunta ng Dual Tech? Ayan. So, ilang kayo? 11? Tapos kaulin na kamay? Halos lahat din pala kayo, no? Ikaw, sama ka na. Saan ka ba? Papabukta. Okay, sige. So, yung ito na yung pinaka-orientation doon. So, pagdating nyo sa Dual Tech, interviewin kayo doon ng aming admission officer, and then magtitake kayo ng entrance examination. Yung exam naman, halos wala namang bumabagsak doon. Gusto lang namin malaman kung saan kayo mahina. So, yung cover exam, basic English, basic math, and then abstract. So, kung nagkabagsak man, o lapitan nyo lang ako, yung isa sa admission school officer namin, sasabihin, sige, ulitin mo na lang. Sir, paano pag bumagsak ulit? Sabihin, ulitin mo naman. Ito, last na ito, ulitin mo. Ito na yung ulit ko. Hindi, wala nang bumabagsak dyan. Gusto lang namin mahina. And then, para ma-note namin na, itong si student A ay mahina sa math. Bang i-note lang namin. So, para at least, tuturuan kayo dahan-dahan. Okay? And then, ayan, kung may katanungan kayo, pwede kayong active naman yung aming Facebook page. Yung Dual Tech Training Center Foundation Incorporated. Ito yung aking Facebook account para madali tayo magkakantaran. Eric T. de la Cruz. Ito yung aking cellphone number, 098-409-5884. Okay? Guys, explain ko lang din para dun sa mga nakabook na, napupunta na ng Dual Tech next week ba? July 17 ba yung ano nyo? Ayan. So pagdating nyo, ano ba ano yun? Nakabarko kayo? Nakabarko? Tugo? Okay. So sa pier. Saan pier kayo? Tapos, sa pier sa Manila. Manila ba o Batangas? Manila. Okay. So, kukunin ko ka ng Gloria details ng ano nyo para at least request ko na yung susundo sa inyo. So, pagdating nyo sa pier, susunduin namin kayo doon para dalhin sa Dual Tech. So, di na kayo mamamasakay pa ng Dual Tech para at least maka-ano sa inyo, maka-tipid na. Basta makarating lang kayo ng Manila o ng Batangas, kami na ang bahala sa inyo pagsundo. Okay? Ang kailangan ko lang yung travel details nyo, then sino yung magiging leader nyo o contact person para at least yung driver namin makontra kayo. Okay? So, may mga katanungan po ba? Sa mga magulang, sa mga bata na naguguluhan pa?
Pwede po kayo magtanong. Malino na po ba? O kuya, okay na. Papasok na, diretso na. Magdadala ka ng maraming bigas. Wala na po tanong para at least na tapos na po natin kasi tanghali na din. Sige po na magdadala ng rice cooker. Opo, pwede po. Opo, pwede po kahit isang kabang bigas para yung 6 months nila solve na. Kasi nasa barko naman, di ba? Ayan. Kaya mas maganda magbarko, mas maraming nadadala. Pwede naman po. Kasi yung pag sa rice cooker naman, sila naman yung magbabayad ng kanilang electric. Mura lang din naman. Yung sa home boarding house, parang nakabagal lang sila ng 100 hanggang 200. Depende sa consume ng kurente at tubig. Yan. Okay, wala na po bang tanong? Okay na po tayo? Okay na? Okay, maraming salamat po. Sir